hindi tayo pamihina. Itong bagay nito ay darating, dumarating, upang sa ganon, imbis na tayo ay nanghihina, dahil na lang. At kinakailangan naman, magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo. Ito nga ito ang pangalan ng mabuti. Tutukoy tayo sa patient discrimination. Pagpipili. Una, meron mga definition dito para maliwanagan sa dito. Yung patient naman. The dictionary says patient is the will, tingnan nyo po siya, is the will or ability to endure without complaint. Ano? Yung walang reklamo. At tamang sigising na wala kang inireklamo sa tao ng Diyos lalo. Isipin mo yung nangyayari sa'yo. Yun, pero ang patient sa gano'n. Kaya yung tao na impatient na sinasabi natin walang pag-ibig. Reklamo dito, reklamo dyan. Taktak dito, taktak dyan. Kung isang patindok, sinibisip. Hindi, wala kang patient sa gano'n. Yung set sa pagdaan, hindi magiging blessing sa iyong tribulation. Kaya dito tama yung aking sinadaran, patient in tribulation. Pero hindi lang dapat, yung tribulation pag dumating, kinakailangan, agis ka. Hindi makikilot ang iyong pananampalataya. Kaya pagkalapit ito, you're patient in tribulation. Kaya pag dumating yung tribulation, kinakailangan, nasa ito. Endure without complaint. Endure without complaint. And under patient is refusing to be provoked. Ibig sabihin, hindi ka mag-rebel, mag-react negative. Hindi provoke kasi bang yung ugali. Kung hindi, mapagpasalamat. Maraming tayo na kasi sa mga example pa natin na hinarap. Ngayon, ito naman yung tinatawag na tribulation. Sabi niya, tribulation, great misery or distress as a form of oppression, deep sorrow. Yun. Alam niyo yung tribulation, hindi naman yung sa physical yan. Kung minsan kasama yung mental torture, tapos yung damdamin mo. Kung minsan yung tribulation mga kapatid, nakahiga ka na. Meron pa rin yan. Meron pa rin yan. Mamaya, example din natin, si Job, kung paano siya naging example sa patient in tribulation. Sa mga mananampalataya, hindi natin alam kung kailan darating siya. Pero ito ay nakakatulong sa amin. Nakakatulong sa amin. Ito din natin makikita kung meron tayong position. Kaya ang pamumuhay Kristiyano, talagang mo ito eh. Para tayo sa Fernando mo. Bugin pa muna. Pero kung namin naman, mag-patient. Marami ng pagtitiisan sa mundo ito. Maraming sakit at hirap, mga kapatid. Alam ko ito, meron mga dumalang sa kayo sa tribulation. Manghawak kayo sa Panginoon. Ito maganda, last na lang ito sa introduction natin. Ang tribulation, ililipat din yan. Amen. Ang nakakapos. That is only for a season. Hindi yung tulong panahon nakapit. Hindi. Mga kapatid, kung makakatingin tao tayo mga kapatid. Ano? Pero ang tribulation, pero tribulation niya. Ibig sabihin, matatapos din niya, mawawala din kung nararamdaman natin na bigat. Ang gaganda ng mga kapatid, after the storm, after this storm, this tribulation, ang buhay natin, dapat nakatayo tayo. Yan. Have to be sure, makatapos ng tribulation, bilang manampalataya, tayo nakatayo. Hindi yung pagkatapos ng pagsubok tumbahan na. Yung mga iba, dumating yung mga babae. Yung hindi pa dumadaan yung bagyo, mahabang buho, sumusunod sila sa kanser. Pagkatapos ng bagyo, nakaswert na siya mga kosme. Hindi ganon. No. Hindi ganon. Wala kang panampalataya. Pinakuin lang ang Panginoon. Hindi ganon. Yan sinasama natin Joseph. Yan ang sinasama.
Pero it might happen to us. Maaaring mangyari sa atin. Kaya sa ito, pinisip yung privilege ng ating pag-aaral. Kung mo na kayo magtatanong na, mamaya kayo. Naintindihan nito ako puti. Ayan, gano'n. Parang natin pagpapala. Hindi ko sa James chapter 1 verse 4. Santiago 1:4. Kaya ito, at inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at nalang at walang anumang kakulangan. Sabi niya ito, English, but that patient has perfect. No? Word perfect for that he may be perfect and entire wanting nothing. Kasi sabihin, kinakailangan ang pag-iis. Pero kahit pag-iis muna. Siyempre, kinakailangan, isang clue ito, pag tayo meron pa ng palagay, pati wala tayo, yung privilege ang tulong nito para tayo ay lumago. Akala natin siya tayo, hindi isang simple o yung basok pa dito ng araw. Pero sa totoo, ito yung pinasalitulog ng Diyos para tayo ay sumago. Kaya, preparation. Ito, preparation mga kapatid. Sakin mo na meron kang pagkakit. Ulitin natin, yung pagkakit, ito maganda mo niya, ulitin ko, endure without complaint. Babatayin mo na hindi ka magre-reklamo. Kaya, steady ka lang mga kapatid. Steady lang. Kinakailangan ang gabin natin ng lahat may pagpapasalamat. Sapagkat ang sinusubok, yun lang meron pananampalataya. Kung wala ka sa pananampalataya, hindi ka susubukin. Hindi daw yung gintuin lang ang sinusubok. Yung gintuin lang ang sinusubok. Kasi para mapatunayan, kung ito ito totoo lang din. Pag talagang meron pananampalataya, sa binigyan pa rin ng Diyos ng pagtitiis. Kaya yung pagtitiis, pag dumating ang mga kahirapan, gamitin mo siya. Di ba pag tumakit ang ngilin, kita ko yung tumakit ang ngilin. Siyempre masakit ang gawin, lahat ng pain, kahirapan. Ibig sabihin pag tinitiis, tinatanggap mo siya without complaint. Matanggapin mo. Kaya dapat natin gano'n din tayo. Be ready always. Ang paglaban dyan, have always patience. Amen. Ano? Kayo na, meron kayo. Pagpipigil. Sige. Dapat meron tayo. Dahil niya sa buhay ang mga mahirapan. Kasi mayaman. Ako ba natin kung kilala mahirapan eh. Pag dumating sa kahirapan sa kanila, yung kahirapan na hindi magutugunan ng pera, kapatid. Di ba meron tayong bata ko dyan ang mga nakikay? Kaya nga, nagkanabalikan, anak ni Imagine Jackson, yung babae. No? Nagsikay yan, pero hindi ka namatay. Kasi ba? Rentang, lumijata nyo naman. Tapos, hindi ka namamatay, talagang nasa tribulation nyo. Diba? Depression. Distress. Pag wala kang pagtitiis, bibigay sa sometimes, you go to some sort of wrong solution. And sa wrong solution yan, yung magpapakamatay. Kasi, in time of distress, meron pa niya, mga kapatid. Depression niya. Magbigas niya. Kasama sa buhay ng tao yan. Pero sa mananampalataya mga kapatid, ang paglaban niya sa faith. Lalo din may pananampalataya. So, kagandahan mga kapatid, ang Panginoon, hindi siya tayo iiwan. Pinahihintulog niya na mangyari sa ating mga tribulation, pero siya nakabantay. Nakabantay. Ang kagandahan sa mga Kristiyano na nagkakaroon ng tribulation,
Si Satanas, talagang author din ng tribulation eh. Bababa natin yan sa Revelation chapter 2 verse 10. Yung good. Satanas na di-design niya kung paano kahirapan ang isang mananampalataya. Pero talagang sa Panginoon, may limitasyon siya. Sa mga hindi mananampalataya, Satanas ay limited. Unlimited siya. Pero pagka kanak ng Diyos, meron ng limitasyon. Hindi pa hinitulugan ng Panginoon na magkaroon ng pagsubok ang kanyang anak na hindi ang kanyang mahal. Kaya, nasa ating sasabukan, kinakailangan na dagdagan lang ang pagsitiis. Tiis na nakakagin. Di ba yung mga meeting, pag walang pagsitiis, daktak ng daktak. Pero yun lang, example, pagkain niya bahay, mapagtiis. Di ba? Kung minsan, dumagin sa kanyang mga kahirapan sa buhay, makita mo hindi siya nagdadadaktak. Trabaho ng trabaho. Kung minsan, makita mo, lumuluha. Pero, hindi siya nagdadadaktak. Tuloy pa rin ang buhay. Yun, ipay-patient niya. Pero pag walang patient, kasi makikita natin, hindi na nagkakita. Yung mga kalderon naman, nagtitigawan. Pati yung pintuan, ang pintuan, walang kasalanan. Yun, pag gano'n ang kakaya, yung patient ay nawawala. Pagka ang patient, bumigay na, para magbabang ka na yung bibig niya. Pagkasalita na ng matasakit. Yun ang tinatawag natin na workout. Ang gamula. Natapos sa panguna. Naubos na. Kung napalong ng kapulamin. Hindi niya nakikinig na. Yun. Ang kinikinig niya katasipan niya. Pero yung nepe ng kapiti, ito pa. Ang isa niya, di ba, endure without complaint. Ang pinipili. Kaya pagka kayo, meron kayong itinipili na nag-pay, bumalik yung padlock sa bibig. Pagdating yung bilang, kasi diyan magkakasalan tayo. Diyan ang ilang hudyan na natuto na ang pagpipigil pag nagsalita ka ng hindi maganda. Amen? Pero ang ganda nakikita mo yan. Kung isang bibigay ka, tulog ka. Panginoon, tulungan mo ako. Bibigay na. Yun, ang Panginoon pala sa mga na. Kaya sabi na ito, I can do all things through Christ. Ano sila? Pag ikaw yung titi, hindi na nagkakalat ang Diyos. Nagkakalat. And He will help you in time of distress. Amen? Amen ka? Okay. Kung halimbawa, stimulation na kami po ay nagkakataknak ka, nagreklamo ka, yung pananampalataya ba, o yung kasalanan ba ay yung mga privilegyo sa buhay, siyempre, kakambal ng Kristyanan, yung action mo talagang makikita, walang hindi mo mapigil. Kaya sa aming tanong doon, yung kaligtasan mo ba ay nawala? Oh, ito mo na! Oo, yun na ako. Yun na ako. Pagka pagkakupili na lang, yung pagka nakikita nun, nawala yung basic, ang aming tanong, yung kaligtasan ba ay talo o magkakala siya. Nakakita ka na ng apektado. Sabi ka na eh. Siyempre apektado. Apektado. Disturb na yung idea. Pagka nagsalita ka ng hindi maganda,
nakawala ng patient, sigurado you will speak negative. Pagka nagsalita ka ng hindi nakalooban ng Diyos, nakakalit ka na, nagreklamo ka na, you lose patience and you lose in the body of Christ. Diba? Yung mga iba, magliligal sa ano magawa namin. Yung mga iba pa naman, yung parang, ito ka lang. Siyang mo ngayon, yun hindi ka magkakagupan. Yun ang pinaka-point natin bilang sa Christian. Na sa gitna ng tribulation, dapat huwag kang bibitaw sa pananampalataya, huwag kang gagawa ng kasalanan. Kaya, sabi niya dito, ito maganda yung sinabi dito. Sabi niya, when James said, let patience have perfect work, we are to face the trial, the test, with confidence in God, His Word, knowing that all His work together for the good. Kaya kinakailangan natin. Ito, maganda ito. Doon natin patutunayan na tayo ay Kristiyan. Doon natin patutunayan na tayo ay dang sumunod sa Diyos sa gitna na kahirapan. Yun naman makikita sa Diyos. Saan ito? Kung walang labanan, hindi mo makikita kung sino mananalo. Diba? Tama. Kung walang labanan, walang mananalo. Dahil doon, ito yung labanan ko. Ang iyong ipagkakakumpay mo rito, ang iyong kaluluwa. Kaya dapat sa gitna ng tribulation, kung paano mo sinusunod ang Panginoon na magandang panahon, dapat sa gitna ng bagyo, susundin mo rin ang kalooban ng Diyos. Dapat kung ano yung karakter mo nung maligayang sumusunod na walang bagyo, nasa loob ng bagyo, dapat ganun din ang iyong karakter. Hindi sabihin ang ginagawa mo sa station. Yan ang ibig sabihin. Kakain ka ng internet, kumitin mo. Pagka bumigay ka, tayo ka. Sila ka lang tumakalo ka. Ang tatanong ko rito, meron pang Kristiyano na dinipress. Because, kung dami natatakali ko yung nakita ko, yung nasa na-interview siya sa pastor. Kasi nawa ko sa ito. Ang sabi niya, dahil ang sabi ko, may depression. Ako pa rin, nasa depression to the extent na ako isurugin kung sarili ko sa psychiatrist. Sabi niya, kaya sila, tanong ko kayo. Pero kung Kristiyano na lang yung natin-depress, to the extent na pumunta siya sa psychiatrist. Sa psychology kasi. Hindi naman wala yung kung ano yung nadahanan ng bawat human being. Nagkakama natin. Meron din tayong depression. Lima ba? Sa pag-aaral, lima ba yung mga nagkaroon ng cancer? Cancer stage. Wala ka ng bawal. Dahil ginatawag na depression stage na. Nag-depress sila. Wala yung depression. Yung parang hindi nila matanggap yung kanilang sitwasyon dahil sila ba. Lahat ng tao dadaan na whether it is Christian or non-Christian because we are human beings kasama rin ng tao. Kaya hindi niya ibang naibibigay niya at yung pananampalataya sa Diyos mas lalong ibang nakakanaibibigay niya. Kasi we have hope as compared to others non-Christian. Yung mga walang pananampalataya. Kaya, yun dahil ikunin na siguro, tigil niya yung kanyang depression. Kaya pumunta ka sa doktor. Hindi naman tayo mga doktor. Kasi, yung mga doktor, kung saan nakakatulong din sila. Siyempre, science ka. Ang pananampalataya sa science, hindi magkaumay. Ay, hindi magkakontra, magkaumay. In the sense na, huwag mo lang may kakalang tingin ka sa pananampalataya. Pero hindi ako pupunta sa makukulang para mapakandal ng hindi ganun na yun. Kasalanan na yun. Kaya ang science hindi ka aging sa pinag-aaralan. Hindi naman ang medication. Mawawala.
Kaya ang tribulation, kasama yan. Meron sinatawag tayo, depression. Kuminsan pa nga, meron kong sinasabi na irritated. Ano yung irritated? Di ba may ganun? Yung pati bata, papatula. Kasama daw yan sa sistema na tawag sa West. Pero hindi tayo mawawala dito magkakaroon na tawag na acceptance. Pero kinakailangan hindi magkakapala sa pag dumating man ang mga kapag ito nga, yung mga iba, parang hindi na nakakagawa ng hindi kalooban. Kuminsan, napapabayaan nila ang kanilang pananampalataya. Pag dumating, bumabak. Hindi dapat ganun. Ang pupunta sa langit, yung mga nagtatagumpay, hindi yung mga talunan. Ito na rin masasabi na ang isang talunan pag dumadang ito bumabak. Dapat di tayo dapat. Kaya, patience ang isang hindi natin. Manampalataya rin. Hindi tayo sa Diyos. Bibigyan tayo. Dito sa 1 Peter 6 ay 1, 6 at saka 7. Madaling. Na ito ang inyong pagkaon ikinagagala. Bagamat ngayon, ang daling panahon, kung kailangan, ay pinagumpay kayo sa mulit-mulit pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa dito. Na nagsisira bagamat yung sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masusukan sa ipagpupuri at ikaluluwalhati at ikararangan sa pagpapakasaya nito. Ito yung aim ng tribulation. Yung tayo ay magkaroon ng tagumpay sa pagsubok. Ay isang example ng Lord, 20th Lord. Si Lord, matapat na rin kung ganito. Siguro naninig ko rin, pero i-dissect natin ang konti. Kung ano yung mga angle na kung paano siya nagtagumpay, paano sa Diyos. Siya matapat sa Diyos. Dadating ngayon itong tribulation. Itong tribulation bago dumating. Di ba sila linggo yun eh. Nananakbahan sila. Kiwaw na sa harap. Hina ninyo. Napusunodaan siya ni Satan. Napusunodaan siya ni Satan. Angel na po. Si Diablo dumating. Hikam batihis na pwersa. Hikam batihis na pwersa. Eh, Satan nandito ngayon. Makain natin, maporto na dami. Hina ninyo ah. Nag-uusap ang Diyos at saka sa Satan. Hindi yan ang ibo. Diba? Hindi nga lang. Pero ito sa pag-uusap nila, siwag na ang kasi. Sabi nila sa kasi, kaya ka mahalan. Inibigyan mo ng gawin. Pero, okay ka. Hindi ko sa iyo kamay. Buki mo. Sinubok mo yun. Dumating na yun. Sino nga? Dumating yung tribulation sa kanya. Hindi yan doon sa nasipay sa tanan. Di ba? Lubog na yung kayamanan niyo. Siyos na yun, ang Diyos. Sino nga, ang Diyos, very confident yun. Alam niyo? Alam niyo, tandaan niyo. Kasi mo, magkakadupa. Sige! Kaya pag-uwi, ayun, nire-review ka. Ano nangyari? Naubusan kayo man, naubusan kayo mga anak. Di ba? Ano nangyari? Diyos nagsalita ba ng mga sa Diyos? Ang aim ni Satanas sa tribulation. Pagka natanggal yung kayamanan mo, kukuhan niya ng Panginoon. Natakoy niya na. Yun ang nasa isip ni Satanas. Di ba? Yung palaki lang na pinagpapala siya kaya hindi bibigyan ko. Sabi naman ng Diyos, hindi yan ang kapit mo, hindi siya sa palapit, pero kung sabi, sige tanggalin mo yung nasa kanya. Kaya ilan. Pero si Satanas, siya ay nasigo. Bakit? Hindi itinanggi, limutan mo. Instead na siya'y itakwin niya ang Diyos, ano nangyari? Lumuhod? Diba? Anong sabi niya?
Yan ang salita ng ipinanganak ako na walang hubad, aalis ako ng hubad. Purihin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng ito. Kinakailangan pag dumating, pumunta na natin sa end. Ano ba yung end? Baka di pa natatapos, tapusin mo na. Purihin mo na ang Diyos o walang hindi mo na dyan. Pagkali na nangyari, hindi. Mas mahalaga sa Diyos ang pag-ibig at pananampalataya mo sa Diyos more than the material things. Tapos pa yun, yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin. Pero kinakailangan, meron pang patient. Anong patient dito? Tinilisi mo kung sakit at hirap. Pero mo ilang taon ng pinundan? Kung isa, meron mga tao na ganito. Meron dumating na biglang pera sa kanila. Kung isa, pinaghirapan nila. 50 taon na naghirap. Tapos, tapos, retirement pay. Retirement pay. Dapat, hindi na naman gagawin niya. Kung isa, ilalala ko sa mga man. Yung 50 taon, sabi ko lang, tukot na. Hindi pa tukot yun. Diba? Masakit yun. Pero kung sabi na ko, wala na. Pero ito, may sakit. Diba? May sakit yun. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo unggoy. Diba? Yung ako, nagtagdamin eh. Diba? Nakita ko yung ako, nagtagdamin. Yung ako, nakalimutan niya ako, pero yung ako namin sa bahay. Yung ako na. Yung nanay. Hindi nga, maraming ako yung nanay. Yung anak niya, wala ka ng kinakata. Sigaw siya ng sigaw ng tagpil, wala ka nagawa. Sigaw siya ng sigaw. Siguro, umiyak. Kailangan siya ng lakang nila. Kailangan ng mga tao. Kailangan na tayo. Kaya hindi maalis yun, kaya privilege na nangyayari. Kaya something na valuable sa akin. Mamawala. May sakit yan. Kaya sometimes, well, di ba? Malala na sa ito. Wala na pag may privilege. Yung mabigat yan, mga kapatid. Di hope na siya dumaan. Pero ano nangyari? Sinag ka ng fight. Hindi na mag-backlight takwin namin yung hindi nila. Nagpapalaman sa ito. You go to the end. May end. Kahit na mawala na lahat, hindi ko tatakot. Yun sinabi. Yun! Tatakot ba ito? Dapat maging gano'n tayo. Amen. When? Hindi ba natatakot ko? Ang pa na naman siya ng linggo. Kakamba na naman siya. Medyo natikon siya sa patas. Natikon siya sa patas niya. Sabi niya, balat ka, balat! Diba? Sabi niya. Gawin mo kung gawin mo sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. O yan ang nakikita na pinaka. Iwa ba lang sa pala-pala-tayo niya? Kasi kung siya meron siyang dapat kayo mga nagpapanggap din ng mga matataas. Dapat magpagtigil, dapat na naman kasi nakakaya. Ano ba? Kaya kung ikaw susuko, okay. Ngayon, sinubuhan siya namin. Boy, start from head to foot. Ganun makakapas ang takit niya. Sa bakit ang buwan dito sa kama. Ang sakit. Eh, masakit din kung nagdadagdagan ako. Hindi pa nakatipid. Hindi siya tao. Hindi pala laki. Parang volcano. Isang bulawan mo. Wala kang kanon, antibiotic. Diba? Walang painkiller, walang consumption eh. Alam mo, hindi kayo. Ito, wala pang uric exposure eh. Kaya ang ginawa ko rin nahihinga sa tao. Eh, imabukaligid. Pero yung pinamaligid niya, may resistance eh. Walang bibig. May resistance. Pero hindi niya siya nagsilang. Ito masakit.
Siyempre, mindful ito, ganyan, sa puso at saka mindful. So, ang nagmamindful sa kanya, number 1, mga kapatid, ang nag-backslide, yung asawa ka. Si Lota. Si Mrs. Kube. Si Lota pala tawag. Si Joba. Si Jeba. Sino mo yung asawa na nasaktan? Anong sabi ng asawa niya? Itakul mo na ng mo, saka mamatay ka. Di ba ang sakit niya? Yung nalalawa sa'yo, hindi na pala kasi ka, yung sinong-torture niya pa. Bumangere ka. Di ba natatapos yung mga kapatid? Kaya, ito lang ito pinahintulot ng Diyos. Dumating pa yung tatlong kaibigan niya. Hindi pa. Kasi yun eh. Hindi na palakapos niya. Kinumundag naman siya. Ang sabi sa kanya, siguro ko yan nagkakatayo ka. Nagkakatayo ka ro. Ganyan yung mga tao. Ka-check niya yun. Check of God in food. Pala yun. Hindi ko alam kung sino yung mga kagagal niya. Mag-check ka! Ang ganyan eh. Hindi. Sino yung balagan na mabuti. Pero tabutan yung papa nila. May tabutan. Isipin yung kasatayan mo. Puro lang bukol. Puro bukol. Piliis yung sakit. Tapos, masakit ka yung katawan. Masakit ka yung isip. Masakit ka yung puso. Mga kapatid. Yung nagpapahilig sa kanya, dinitin pa siya. Siguro, dito pa kanya eh. Magpili ka! Ganda niya eh. Anong kailangan ka talagang? Magpapit ka nakakapa ka na! Gano'n eh. Hindi na yung privilege niya. Kinampan na rin niya sa akin. Pero pinigigil niyo kung kapatid. Pero, natapos din. Yan? Natapos din. Ang pinakatapos din mga kapatid, hindi na sanyo na sa buhay. Kasi natin yung mabata-bata na niya, kasi kakapit na nito, isinumpa niyo para sa kanyang pagkakamahan. Bukuli kami na sinana, ganito lang pala nangyari sa aking ganito niya. Santas na gano'n ang depression na nangyayari. Pero, sa magandang mga kapatid, hindi siya bumibigay sa panampalataya. Hindi namin ko sa inyo. Anong nagpanalo sa kanya? Anong nagpanalo sa kanya? Faith niya. Kasi kanina ko pa tinatanong anong depression kung saan ko ba saan niya? Ayun ang kumato. Depression, sadness, depression, pinagkaklas na psychoneurotic or psychotic disorder, marked especially by sadness, inactivity, difficulty in thinking, and concentration, or significant increase or decrease in appetite, and time spent sleeping, feeling of dejection, and hopelessness, and sometimes suicidal tendencies. Ito yung dumarapin ito. Pero, nakapagkaroon pa yan. Because of failure. Tao tayo eh. Tao tayo. Pero ito yung napapagkaroon pa yan. Ngayon, Kasi sabi ni Pastor nun, sige, kung pera hindi conforme. Malayo yan. nakaliling lang. Alam mo yung sa tribulation, hindi lang yung tao ang na-apektuhan. Naniniwala ka ba? Pati yung mga paligid, apektado sa depression or tribulation o concern. Di ba, yung kanyang asawa, maaari ka rin na naghihirap niya sa loob niya rin, nakikita niya asawa niya. Kaya sabi na, ano sabi? Buwagay ka naman. Itakuin mo ang Diyos. Di ba, nag-i-relate din Ito yung sample yung nawala ng patient. Oo. Yan, isang Kristiyano. Ano ba ang kaya yung asawa niya? Nakikita niya na niya yung kanyang asawa.
Kung ikaw naman ang may asawa, yung net regulator, kailangan patient ka din. Kasi ikaw, affectan na. Alam ang asawa mo, ngayon mo, ganyan. Bakit yung sosyo? Pinapayang ka yung asawa mo. Pati ikaw, huwan ko eh. Di ba? Pati ikaw, kaya maging patient ka rin. Kasi kung minsan, alam nyo, nakalimutan ko na yung internet. Dumarating ang mga pagsubok o mga tribulations sa isang tao, maaaring hindi sa kanya para sa iba. Halimbawa, namatay yung kapatid mo o yung asawa mo. Parang si David, namatay yung kanyang anak. Nagsasakit ang kanyang anak, di ba? Para sa iyo yun, para sa David. Para makita niya yung kasalanan niya. Yun ang tinatawag na palo sa kalabaw, natay sa kabayo. Parang ganun yun eh. Kasi mas masakit yun eh. Halimbawa, ikaw may kasalanan, tapos ang naghihirap yung kasalanan. Ikaw ang nagsasala. Mas masakit yung, ano yung tribulation, it is not only physical, it's also mental. Mas masakit yung mental torture eh. Magiging mo na nahirap yung asawa mo. Mas masakit yun eh, di ba? Sabi mo, ako naman sana. Mas pakayo pa. Kesa sa nakikita mo, yung anak mo naghihirap. Kaya yun nga, tama yun. Tama si Dada siguro. Siguro dahil yun ang sinakita. Baka na-out of patience si Diyosa, no? Dahil masakit yun. Salamin na. Totoo na yun. Hindi ko na naghirapan. Kaya ngayon, gusto ko na tunay na dumarating talaga sa isang Kristiyano mga ganung bagay. Pero ano ba ang tamang attitude ng isang Kristiyano sa isang nakikita? Doon sa kalagayan mo, inusahan siya para yung bang parang sinusunatan. Ngayon, may mga pagkakataon na dumarating talaga sa atin ang sitwasyon. May mga kapatid tayo na wala na, parang wala ka lang. O kaya naman sa Diyos, hindi mo lang napansin. Ano ba talaga ang dapat natin maging attitude sa mga kapatid natin na alam natin nasa panahon na mga ganyan talaga yun na may mga mabigat ng suliranin. Siyempre, ito yan. Hindi ka ba yung tatlo ang punto ito yan. Pakisama natin, siyempre, tulungan natin siya. Right, gano'n. Kasi kung may bagong situation, hindi nga natin ito makukuha sa lapit. Minsan talagang kailangan ng tulong ng payo. Samahan. Para lang sa loob. Sa panahon natin yan, yung sakit talaga eh. Di ba, bawal dito tayo nagkakasakit. Magpasalamat tayo, hindi tayo nagkakasakit. Kasi magiging depressed na yan, stress ka because of sickness. So marami tayong na nagkakaroon ng sickness, di ba? Tayo naman siya, o sabi nga, unang mag-work ka, makipag-work ka. Magsagsakit, makipagsakit ka. Okay. Bakit? Kasi lahat tayo dumadating yan eh. Halimbawa, tanggap tayo ng sex. Mayroong cancer, mayroong ganito. Kailangan nila ang pera, kailangan nila yung tumulong. At ang higit sa lahat yung sakit. Tayo hindi natin nararamdaman yung pero may sakit. Anong damdam niya yun? Kaya tayo mga Kristiyano, kailangan nung magagawa natin yan, yung patience yun. At panalangin. Kung lang tayo makakatulong sa pamagitan ng panalangin sa mga nagkakasakit o sa mga may problema. At saka, pangalawa, yung financial. Kaya kayo yung mga financial, pero kayong mga pag-aari, huwag kayong magdalawang isip na tumulong sa mga financial. Yan. Ngayon, pumunta ng pushing.
napakaganda po yung ating TMA kasi niya sa the Christians know how to face and to face in times of distress. So, ibig sabihin, meron po tayong tungkulin bilang kasama sa pamilya ng Panginoon. Kasi bilang mga anak ng Diyos, alam natin na lahat tayo haharap ng mga kapagsubukan. Minsan, hindi lamang po ito sa sa mga karamdaman, di ba? Iba-iba po yun yung mga dumadating na tribulation sa atin. Ngayon, din ang mga kasama sa pamilya ito na talaga pinagmamalasakitan din ng Panginoon. Ano yung ating tungkulin bilang ng mga anak? Di ba mayroon tayong kakawin dito? To help sabi niya eh. So, maaaring hindi lang minsan yung material things na kasi makita mo minsan may mga kapatid talaga napakahirap din yung buhay nila. Kung mabalitaan na nangangailangan ito ng financial support, maaaring wala silang may afford. Pero alam mo ninyo, may pang isang bagay na walang bayan ito, na hindi costing, hindi kailangan ng financial. Kailangan natin kumisan yung moral support, di ba? Hindi napakaganda kung minsan, makarinig tayo ng may subject na ganito, kapatid na ganito. Napaka-highlight na po natin ngayon. Yung isang, yung titula natin, yung text natin sa kanila na ini-encourage natin sila, sinasabi natin na kasama sila sa ating panalangin, pag-aayos. Napakalaking bagay po yun, yung time of distress, yung panahon na kailangan nila. Kasi hindi naman wala ng panahon na sa tribulation eh. May panahon na wala na siya dyan, nalagtas na siya. Pero yung timing ng ating pagtulong na ayon sa ating mga encouragement, sa ating mga text messages, gano'n, kung medyo marami kang yun, pwede siyang i-call na kapatid, nandito kami, sama-sama dumadalangin, kahit malayo man. Kaya yun po, yun sa iyo po natin. Pero may nagtanong eh, yung kasasabi nila, church to blessing. When we try church to blessing. God will make Mr. Blessing. God will make Mr. Blessing. Yung trial na naging blessing. Yun ang sinasabi nito ni Pedro yung dapat na blessing, di ba? Sabi nito, Peter says, the trials of our faith must more first and fourth. Na kailangan maging ginto yung tribulation. Magiging ginto lang ito kung ating mapagtatagumpayan. Yung kaya yung patient, siya magiging ginto. Ang ibig sabihin, mapapatunayan. Ang ibig yung sabihin ng Lord, represent fair, sabi more precious than gold. Pagkakit tayo, nagtagumpay tayo, natapos yung tribulation na tayo nakagaya mo. Ang pagtubo, o tribulation sa Tagalog, napigdatingan, pag ito'y napagtagumpayan, ito'y nagpupunod ng pagiging malapit ka sa Diyos. Pagkatapos ng tribulation, pag ito'y napagtagumpayan, kung ang lapit mo sa Diyos, 50, magiging 70. Yung paglapit na yun, mga kapatid, walang halagang pera. Yun ang point. Kaya kailangan nagtatagumpayan kita. Mananampalataya pag kumain sa ganito. Kaya doon lamang nagiging blessing yung pagsubok sa buhay ng tao o mga katigalan. Ito sa Romans chapter 5, 3 at 4. Sabi niya dito. Ito yung nagsisibig ng experience. Hindi lamang ba yun, hindi naman nagagalak tayo sa ating kapigatian. Hindi na nagagalak sa kapigatian na nalalaman. Ang kapigatian ay gumagawa ng katsagaan. Yan ang bumansin. Pag tayo ay mayroong kapigatian, sabi ito, not only but we glory in tribulation, also knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope.
Ito magaling pa. At ang pag-asa hindi umiiyak sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibigay sa atin. Alam niyo, pag dumadaan sa pribileyo ng pagsubok ang isang pananampalataya, pag siya'y nananalig sa Diyos, hindi nga natin wala sa Diyos, nalalaman ng Diyos. Nalalaman ng Diyos. At siyempre, nakikita niya yung pagkatagumpay na isinagkakaroon ng Diyos sa kanya. Pag hindi nangyayari, lalo lumalakas, lalo dumarami ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Kaya tingnan nyo, itong tribulation na ito, itong pinakamaganda. Yung pag-ibig siya ang napapaganda. Ano yung pagkaan ng Kristiyan tumanggap sa Panginoon? Yung bagong sakla. Yung pag-ibig niya sa Diyos, mahina pa yun. Mahina pa yun. Lipasakdal yan. Siyempre, dumadami yan. Ngayon, pagka tumanggap sa Panginoon, ano isang naging kaya tumanggap sa Panginoon, Diyos yan yung nalitan ka, sumamagbago. Pero yung personal relation sa kanya, medyo di pa stable yan. Ngunit pagka dumantaan tayo sa mga pagsubok, sa mga aktigasya, nagkitiwala tayo sa kanya, at nagtagumpay tayo, ang ginagawa ng Diyos ngayon, pinakadama niya ang kanyang presensya. Pinakadama niya, madadama mo ngayon, nasa yung talagang panungay na Diyos, buhay kayo yung buhay. Yun ang kagandahan na, yun ang sabihin niya rin. Kaya tingin nyo, the more na mananampalataya siya ay nagtatagumpay, the more na tinutulungan sa buhay, the more na nagkakaroon siya ng sakdal na pag-ibig sa kanya. At alam mo sa totoo yung mga nagtatak na mananampalataya. Yung talaga kung naiibig sa Diyos. Hindi na sila nagawa ng kasalanan kasi alam mo mag-ibig sa kanila. Personal relation. Yung pag-ibig sa Diyos ay namin. Yun ang reason. Yung reason. Sometimes more than being baptized by the Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit, ang magandang Spirit na para tayo dubot na malita sa inatid. Pero ito, nagtatagumpay ka sa tribulation. Dito dumarami. Dito nagiging sakdal ang pag-ibig ng Kristiyano sa Diyos. Kaya yung relationship nyo with God, personal po ito na personal. Between you and your God, lalo na pagtitibay pag tayo ay nagtatagumpay sa mga katigayan. Naiintindihan niya? Yung pag-ibig ng kaya dito, ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Pero nabasa sa 62 Standard Sermon ni John Wesley. Sabi niya pa doon maybe explaining ka niya pagkakasal. Dito sa Romans 8:8 natin ni Pablo. Yung Romans na? Di ba man sa ating babasahin ulit. Di ba sinabi niya? Pero si John Wesley sinabi niya, pag daw yung tiyerno, hindi makapag-iwalay sa kanila na pag-ibig. Di ba? Ibig sabihin, sa isang mananampalataya na talagang mapagtagumpay, talagang mahal na mahal yan. Yan ang dapat mangyari sa isang Kristiyano. Kaya yung mga ibang sila madalami o kaya yung experience na yan, yung up and down, hindi mo mahabo sa'yo ang relasyon mo sa'yo. Meron tendency talagang wala ka. Yung mga iba may tendency para magputa na baka wala ka. Ano sa isang Kristiyano, kinakailangan mapatunayan mo sa iyong puso na symbol sa iyong buhay. Pag hindi mo makakatunayan yan, kailangan ka lang isa mo in this life. Nasa ka ng palataya. At Diyos natin sa nagkikita. Pero Diyos magpapakita siya sa oras na ikaw magtagumpay, sa tribulation, doon may pagkalaman tayo. Ang iyong pag-ibig. Kaya ang relationship, kami binigyan. Dapat ito ang ating mag-ibig. Kaya ang ibig sabihin sa Romans chapter 5, verse 3 and 4. Pag-hindi ang pagmamahal sa Diyos. Kahit na ang dumaling kayo na nito o wala, hindi itatalab yan. Dahil that is a personal experience.
ipagpadala sa kanya sa pangalan na sabi ko na siya. Bakit na lang? Pero ako experience sa kanya. Nung bago-bago siya manambalataya, kasi hindi ka naniniwala tumuling sa tukar pa rin. Hindi ka naniniwala. Siyempre pag tumakot pa sa Panginoon, hindi basta-basta. Maniniwala ka. Pero alam mo ba? Sa kanyang experience, meron siya sa batang sulat ng Hudyo yun eh. Yung Chariots of God. Libro yun. Chariots of God na bata niya. Yung libro niya ang sabi, sinispreta ba yung Timothea? Alam mo ba? Kumaling kapag po yung duda. Baka walang duda. Alam niyo, sabi niya, nagkaroon ka ng sipreta doon eh. Pastor siya. Hindi pa naman sa pastor parang bago-bago pa rin siya. Nagkaroon pa na kanya ng matinding duda ang Diyos sa kanya, baka matikis ka. Hindi ako nakatulog kanya. Alam ba, ginanap ko dahil ko, alam ko. Kinukilit ko, ginunod ko. At tumalangin ko, doon lang ako. Alam niyo, ang hindi ka lang sabihin dito. Maraming dumating sa akin yun. Lalo mga matangkalin tao. Pero, pagka tayo niyo yung tribulation, ito ang mga nagawa ng tribulation. Pagka tribulation dito, nagsiwanag sa Diyos. Ang dami, liliwanag sa iyong puso. Nasa iyong buhay. Nasa yung personal sa ito. Dito kasi nangyayari yung personal na pagtawag mo sa Diyos. Tatawag ka sa Diyos, ikaw at sa Diyos. At doon ka na tutulungan. Kaya itong tribulation, this is a personal communication between a Christian and his God. Dapat magpapagod. So, hindi pala doon sa natinding ng pagsubok na maaaring dumating sa Kristiyanong pangalaga. Dahil hindi natin tutor yan. Maaaring magkasabit ka ng matinding kung maging mabilang na pagsubok sa pamilya o sa personal. Wala tayong tutor yan. So, hindi pala yun ang wala tayong tutor. Ang mahalaga, kaya natin nilawin sa Panginoon. Kasi maaaring dumating anytime mabilang na pagsubok sa atin. Hindi natin alam kung paano. Pero ang mahalaga, yung anong pagtitiwala sa pagkakinig. Kaya gagawin, depression, kung sinasabi ni Pastor, hindi tayo bigyan ng Diyos na hindi kakatamunan. Hindi nakalipas sa depression, kapag di ba? So, iba siguro yung na-depress na, na-depress na talagang sinus ka sa ito kay hindi. Na dumarating sa buhay natin, talagang tutuksikan na gawin na mag-depress ka, mag-stability ka, at mga ito pa. Pero, hanggang kumakakit sa Panginoon, hindi ka talaga totally depressed. Walang depression. Yes. Hindi tatay siya. Salamat po. Minsan bigla ng pangyayari, kung minsan napapasunod ka rin dahil sa mga salita ng nung mangyari yun, sinunod yung puso ko dahil doon na sila pagurang na tagal mo na inipon yung ibang papakinabangin. Nung nangyari yun, pinapukasan pumunta ko, nakita ko yun, sunod lahat, sunaw. Kasi yung mga nakapaligid na pinatatambukan yun. Sa ganitong kaparaanan, nung malaman ng mga katapig kong lupa, i-flasher ko niya para maparusahan. Pero ikaw rin, sa mukha pa ayos ba? Minsan ibalik ko mga i-flasher ko na pauwi na ako, nalagay sa puso ko kung tinulog ng Panginoong bagay na yun. Matirisan ko lang yun. Siya ang bahala kasi digit pa dyan, ako, may pagkakagod ng Panginoon Ganoon naman ginawa ko, flasher ko lang. Pero, kasi sa biglang nangyari ang bagay na yun. Gulat na.
Kaya, ginawa ko rin yung action ko doon. Dapat bigyan mo rin sila, pero hindi yun, ako ng Panginoon, kasi layaan na tayo na Diyos eh. Kung paano ang mga bagay na nangyari, kaya yung simulahan sa kapahintulutan ng Diyos. Ay, po rin ang Panginoon, ilagay niya sa puso ko yun. Salamat sa Panginoon. Yung kaya natin siya, parang pala tayo. Yung kanyang experience. Sometimes, yung kaya mo na ng pala tayo kasi pag dumadating sa akin yung mga pagsuko sa buhay. Kung isa pag meron tayo, hindi ko na Hindi ba yan na-offline? over sa ating panampalataya. Kagaya na dumating sa kanya. Kasi na-experience na. Ibang kita nahihiya tayo sa Diyos. Di ba? Para baga, hindi naman tayo nagkakala. Sabi naman, hindi tayo nagkakala. Pero sometimes yung napapagulapan tayo kahit yung magbago. Dala na sa ating, siyempre, magkakay. Kasi kita na pa kayo nangungusak sa atin, kaya nangungusak sa kanya. Mabayang ng material lang yun. Ito maganda ito. Alam ba, lahat, pagkaya na pala tayo, lahat ng nangyayari at nangyayari sa isang Kristiyano, maging mabuti o masama. Ulitin ko lahat ng nangyayari sa Kristiyano, maging mabuti o masama, may panitulong ang Diyos natin. Paano yan? Alam mo ng Kristiyano. Ang point lang dito, don't use your faith. Huwag kayong mawala ng panampalataya. Stand up, have patience, live according to the law of God. Patuloy pa rin natin sundin ang kanyang kaloob. Halimbawa, parang ganito. Si Daniel, di ba? Tama si Daniel. Nung si Daniel, biglang dumating yung matinding pagsubok sa kanya. Yung mga kasampa sa ibang Diyos, di ba? For 30 days. Ano na ni Daniel? Every day, 3 times a day, siya ay umuwi, ubukas na yung bintana niya, at siya kasamba sa Diyos. Ugaling kayo. Pero tingnan ninyo, nung dumating yung matinding pagsubok sa kanya, nagbaba ng degree. Kasi parang siya tinitire. Ano nangyari? Ay, hindi dumating sa kanya yung takot na sabi sa kanya, iwagan mo na sa mga, palagpasin mo muna, para pagkang may dalang kayo eh. Dumating sa kanya, pero hindi. Anong ginawa niya? Kung ano yung ginagawa ko, gagawin ko pa rin. Basta, tawagan ng Diyos. Kaya ang kanyang ginawa, patuloy siyang dumalangin. Yung pagdalangin niya, labang na kayo sa putukan ng hari. Pero kanya pa rin ginawa. Kaya tayo mga kapatid sa ating panampalataya, kasi saan? Dahil hindi mga ganun. Kung sa buhay, life and death lang nakataya niya. Pero kahit ang dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala natin tayo sa kanya, wala tayo sa tama. Wala tayo sa tama. Kaya tinignan sila yung mga nagmamahal sa Diyos, may example natin. Hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Diba tayo hindi sa lubig? Kaya sila, namamatay na para kainin ng mga leon. Pero ang Diyos, hindi siya pinabayaan. Nakita niya. Sila nyo ha? In his distress, ng dulo ng Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Lahat ng mga negatibo, paghatod na dumating sa kanyang kinagagyan niya, hindi niya takot, hindi siya umayaw, pinunod niya pa rin ang kalooban ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok o paglabag na ginagawa sa kanyang buhay. Kaya, bukal, puso ko, ha? Sometimes, magkakaroon ng mag-iigil ka ng pagsin. Pero kinakailangan mo nagigil pa rin ang pananampalataya upang tayo gawa ng pagsin. Sige. Doon sa laban, experience kasi kapag sa tayo. Kaya, para makulitin tayo, ang ating pwede sinabi niya doon, Ilocano, diba, isang na tayo, pilumong at nagpuligasyon. Nung inanamo kayo, pilumong pinarasan mo ang natin. Kaya, sinagignas ko kanina, ang isang mong nalito sa kanya, yung prayata sila. Kaya sinasabi ko yung pwede sa kanila, yung nilapin, na dumating kayo, naging parte, kaya sa mga niya. Pero din sila
ko kayo, doon sa lugar, yung mga pasol. Makupikot pa yung ikakabayo, makulit yung panaganasyo. Sa Tagalog, sa inyong pagkisi, may pagbawa yung kaluma. So, doon naman na pagkisi sa atin yung kakaroon, yung siyaran ito. Kasi napakarami ng kaluma, di ba? Yung kagagaling ko po dyan, matisip-tisip ko. Yung may iba yung ilagay, yung pinuhan ng pag-aari, inatay, pero yung patutuloy pa, blotiya. Wala makikiniwalay sa pag-ibig ito. Kaya ganda ito eh. Sabi naman kayo, ito, walang Kristiyano hindi dadaan sa Kristo. Tama yan. No, tama yan. Lahat tayo, dadaan. Kasi susubugin tayo. Susubugin tayo. Na sana, pag dumaan siya, pagkakagumpay tayo. Pagdalhin, hindi may sakang natin yan. Ito yung minsan maraming nawawala na. Dahil din na siguro, hindi namin alam, dumaan na yung bagyo ka kanila. At sila ay hindi nagtagumpay. Pag di ka nagtagumpay, sigurado, hindi rin magkakagal nawawala. Tangan, di ba? Dahil sa ano lumong ka. Hindi rin tayo ka. Katagumpay, hindi nag-experience sila sa lahat namin sa pansin. Ang tawag na kaya kung inaway na ito na sa mundo ko rin dati nagayit ko na natarusan kaya ito magpagaan ito yung santuan ng kasulatan kaya kung ang masasa at diyon sika dapat magdurog at kumain ito ay kumain at kumain ito ito kita ay nagdurog siya buka sa mga pagkakatayo sa alam kasalanan ko meron ka kasi na mas mahirap. Kaya yung mga bawal na nagawang panibang ko sa mga bawal. Tapos ito. Kapuna, ganyan ang mga ang mga sa pagkajitan siya ko. Kaya yung protektahan. Ngayon siya, hindi pa po siya kami. Itinatapos. Kaya yung mga siya mulai dari mana yang memperhatikan tahu ini menjadinya ini memperhatikan tahu na mengikuti sepenuhnya punya approach jadi dari yang ada Brother Arnold. Jadi kalau arah di bawah di tao. Saya bukan kita Power. Power. Nakakalasing. Kung kalak ng power. Ay, glory. Power. Yung huwag kayo maging bahan, alam ninyo ang panahon, mahalaga, hindi mabuhay kayo may kalimuan. Kasi hindi natin, yung mga Kristiyano, mga kayo, ang sinabi kayo pagka ang dahil anak nga ang gado isang mga ang mga pelikula kaya kami nila puso nito ikaw nito para gusto namin kaya
kaligayahan at tatanayarin sa puso ng yaman at kita tinisisilaw sa ikalibigo isinilin mo sa tunay na Kristo. Hindi sa mga hindi sa mga saan ka pa? Aprobado. Ito niya si Katantillo. Kasi ito ni Nelson Mandela. Ay, po na yan. Nung na-viewed sa ako, lahat pa pa. Ay, hindi pa. Itong muli kaya, yung sinabi ni Brother Rintema, yung secretary, malaktakan. Ang mga bagay nito yan, sinasabi natin yung upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ang limutan kayo, kayo kapigatian, ngunit kasan ninyo, ito, aking dinayin. Ganito, ang natanda natin mga kapatid, tumaman tayo sa tribulation, 100% ang tagumpay natin kung tayo magkakaroon ng pagsulog sa kanya. Hindi tayo makakalo. Pag tayo nasa tribulation, kinakailangan panatigin natin yung kapayapaan. Maraming gusto maraming kinakailangan natin ang discuss ang distress, tutusin ka pag-reklamo. Pero panatigin mo yung kapayapaan. Kaya pag tayo ng under tribulation, ang isang dapat gawin natin, manahimik kang chapter mouth. Huwag kang mag-reklamo. Dahil yung time of tribulation, maraming tukso dyan. Maraming reklamo na gustong ipasabi sa'yo ng gato, pero kinakailangan you have to speak. Huwag kang magsasalita, huwag kang magdadaing, ilagay mo ang puso't diwa sa pagpapasalamat. Kaya nakabi ni Jehovah, bakit? Sa mabuti ng wala ng papasalamat sa Diyos? Hindi! Bakit sa masama magpapasalamat tayo? Yan ang sasabi. Kaya ang ating Panginoon, yan ang dala-dala sa ating tagumpay. Maraming mga kasama na ng tagumpay. Wala na sila. Patay na sila. Ngunit din-experience ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kanila ay naging ganun din, naging isang sa atin bilang mga sumunod. Kaya kung sila yung tagumpay, ganun din tayo yung magtatagumpay. Dahil ang Panginoon din kailan tagumpay ang libutan, tayo rin ay magtatagumpay. Amen. Wala na po tayo mo. Ang makabay. Pero, napanada na namin sa lahat sa ulitin ko, lahat tayo na namin sa ano yung tama? Sabihin mo naman, hindi naman narinig. Ay, bako, ano daw yung tama? Hindi nila narinig. kaya pinansin si Hope na, lahat na. Nung natapos yung tribulation niya, nakita natin yung school. Una, hindi global check. Dahil nakita natin yung pagkakas sa kanya, hindi na rin yung nawalan tayo na 3 times more than the original. Tapos, meron pa akong labas sa kwento niya natin. Yung mga katawan niya, yung bumuha, yung pagkakatawan niya, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Kaya ang point dito, kung siya ang nagsacrify, ganun din tayo. Kung ano yung character niyo, ganun din dapat hindi. Wala na magsacrify tayo. Kahit kung bakit nito, kahit tayo. Manangin, hindi natin yung dalaman siya sa Jaman. Ano po po naman, yung answer at
na lumalang ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay namin nakikita at nakikita. Salamat po na sa araw ng aming Panginoon narin kami sa bahay para ngayon. Salamat po na sama-sama kami magkakapatid sa pananampalataya sa mayroong kongregasyon sa Pilipinas upang aming ang lahanin ng kapatid at nagandang loob sa aming anibersaryo. At sa pasimula, salamat po para mga aming kaluluwa sa aming pag-aaral sa Sunday School. Ang ganun namin, pinagkakagupilin ang aming mga kaluluwa sa inyo. Alam po namin kami daranas, ahalap, nakapagsutukan, nagkakikasihan. Maraming salamat sa aming tagapagligtas sa ipatay. Napagtagumpayan niya ang mga sanggunian. Kaya kami na sumasampalataya din naman. Kung kami ay lubusang aasa sa iyo, Ama, at titibalang lubos ay magkakaroon kami katulad ng aming Panginoon Jesus. Salamat sa pangunguna ng Espiritu Santo. Salamat sa mga katotohanan na iyan. Salamat sa pangunguna sa Gloriano. Salamat pinagpala ng aming kaluluwa sa pasimula ng aming gawain. Samahan mo sa muli sa aming kapatuloy, Ama, sa pangalan po ng anak ni Jesus. Amen.